Inamin ni Coach Tim Cone na hindi nila inasahan ng ganito kaaga ang ipamamalas ni Ralph Koo sa Barangay Ginebra at bagamat ayaw niyang mawala ng matagal si Jamie Malonzo bunga ng tinamong injury sa huling bakbakan, ipinaliwanag naman ni Coach Tim ang kaso ni Arwin Tolentino na ipinagpalit ng Ginebra kay Jamie Malonzo. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Sa ipinapakitang tikas ng rookie na si Ralph Koo sa Barangay Ginebra na pumirma ng isang taong kontrata kung saan siya nagtala ng 24 points, 10 rebounds at 9 assists versus Northport, hindi na tayo magugulat kung magkaroon man siya ng malaking kontrata sa kumpanya ni RSA. Pero kung si Coach Tim Cone ang tatanungin, inasahan ba nila na ganito kaagad kahusay ang ipapakita ni Ralph Koo ngayong conference? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ng Rappler. Hindi namin to inasahan ng ganito kaaga. Hindi ganun nung i-drop namin siya. Nakakagulat ba kung ganito siya kahusay sa paglalaro? Oo naman. Pero inaasahan namin na maglalaro siya ng maayos. Yung ginagawa niya sa practice, ginagawa rin niya sa laro. Nagpa-practice siya katulad ng inilalaro niya ngayon. Okay, so doon tayo sa practice kasi alam naman natin na mahusay siya, di ba? So malamang nagpa-practice niya malimit yung birada niya sa 3-point area. Kumamata po siya ng 6 na 3-point sa laban po nila ng Northport. Andito po ang isa sa video ha. Sa eksena makikita nating binabantayan ni Franyo si Mab sa 3-point area. Si Ralph Koo, andito po siya sa kaliwa ni Mab na binabantayan ni Navarro. Gagawin ni Koo, aatras siya ng konti sabay bato ni Mab ang bola. At dahil sa agresibong pagsunod ni Navarro, ipinasya ni Koo na ibato yung bola kay Jamie Malonzo sa gawing kaliwa ng 3-point area. Pero dahil na double team kaagad si Jamie, ibinalik niya ang bola kay Koo na hindi masyadong dinikitan ni Franyo. At dahil maluwag yung bantay, nagdesisyon si Ralph na birahin yung tres. Resulta, pasok ang bola. Ralph Koo with another 3! Para basagin ang 85 all sa nalalabing 2 minuto at 58 seconds sa 4th quarter po yan ang nasabing bakbakan. Sa video nakita po natin na hindi lang kumpiyansa yung inilabas ni Ralph Koo kundi maging yung kasanayan po niya sa 3-point area. Ibig sabihin, malimit niyang ginagawa sa practice ang birada sa tres katulad nung sinasabi ni Coach Tim na kung ano yung ginagawa niya sa practice, ginagawa niya rin sa bakbakan. Luckily, nagagawa niya ng maayos yung kanyang pre-practice. Walang dudang naging maswerte ang Barangay Ginebra sa pag-aakyat kay Ralph Koo bilang ika-23 sa second round ng PBA draft mula sa PBA 3-on-3. At mula kay Coach Tim, lumalabas na inasahan talaga nilang makukuha ang serbisyo ni Ralph para samahan ng Gin King sa kanyang kampanya nung gabi ng PBA draft. Ano ang ibinahagi ni Coach Tim tungkol sa isyong yan? Tutukan po natin si Coach sa report ng Rappler. Hindi namin pinili si Ralph dahil naglalaro na siya sa aming on-tour team, yung 3-on-3. Inasahan talaga namin na makukuha siya, na walang ibang mag-drop sa kanya at walang ibang mas kilala siya katulad namin. So ibig sabihin ni Coach Tim, kilalang-kilala po nila si Ralph Koo, kaya medyo nagdasal po sila na sana walang kumuha sa kanya, di ba? And ngayon pinakikinabangan na po nila si Ralph. Imagine nung laban nila sa Northport, halos triple-double po siya. Yung tres niya, 6 ang naipasok po niya sa 11 birada. Okay, tingnan natin na isang play kasama si Ralph Koo kung saan mabilis niyang naipasa ang bola kay Jamie Malonzo. Sa video, makikitang bantay sarado ni Monson si Ralph Koo sa 3-point area. Gagawin niya, ipapasa ang bola kay Scottie Thompson na binabantayan ni Navarro. Barely played in college for DLS. Matapos niyang maipasa kay Scottie, tumakbo siya sa loob. Sabay pasa ni Scottie. Now, he's a starter. Pero dahil kinuyog siya ni Tolentino at Flores, nagpasya si Ralph na ibigay ang bola sa rumaragas ang si Jamie Malonzo. Ang resulta, isang malutong na dakdak mula kay Jamie. For of all teams, Barangay Ginebra, and a nice pass. Sa play na yon, ipinakita ni Ralph Koo kung gaano kabilis hindi lang ang kanyang mga mata, kung hindi maging ang kanyang desisyon na huwag ipilit ang basket sa ilalim at ibigay sa mas siguradong player na makakapagtala ng mas komportabling score. Habang pinag-uusapan ng magandang pinapakita ni Ralph Koo sa Barangay Ginebra na posibleng maging dahilan para makakuha ng mas malaking kontrata sa pagtatapos ng isang taon, mainit ding pinag-uusapan ang injury ni Jamie Malonzo. Dahil dyan, nagbigay ng pahayag si Coach Tim Cone. Ano nga ba ang posibleng lagay o maaaring mangyari kay Jamie bunga ng injury? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer.
hindi mo makikita ang tindi ng pinsala hanggang sa makita mo sa mga susunod na araw. Pero oo, sa ngayon, out muna siya ng ilang araw. Sana hindi umabot ng linggo or buwan. Hindi natin kayang mawala si Jamie. Actually, sakit na nangyari kay Jamie kasi mga huling segundo na po ng laban yon. Ayan yung video, kitang-kita kung paano siya hindi nakagalaw kagad matapos ang pagbagsak ng kanang paa. Aksidente talaga, hindi may iwasan eh. Kasi wala naman siyang iiwasan nung time na yon. Mabagal na po sila dyan. At base kay Coach Tim, mahirap mawala ang isang Jamie Malonzo. Oo naman, actually kahit sino naman sa kupunan, kahit anong kupunan pa yan, hindi deserve na mawala ang isa dahil sa injury, di ba? Kung panalangin ni Coach Tim Cone na huwag mawala si Jamie Malonzo ng matagal sa kupunan, tila ikinatuwa naman ngayon ng mentor ng Ginebra ang naging desisyon nilang ipamigay si Arvin Tolentino sa Northport na tinalo nila sa huling laban para umakyat sa kartadong 5-3. Sa kasalukuyan ay nag-a-average si Arvin ng 24 points, 7 rebounds at 5 assists. Stats na mahirap makuha ng isang player kung hindi siya mabibigyan ng pagkakataon sa kupunan. Ano ang masasabi dito ni Coach Tim? Tutukan natin si Coach sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Hindi kami nagduda kay Arvin. Alala nyo, pinagpalit namin siya kay Jamie. Kaya hindi yun yung pinamigay lang namin siya. Nag-develop na si Arvin. Mabigat yung trinabaho namin nung nasa Ginebra pa siya. Pero sobrang malalim na yung kupunan namin at hindi niya nakukuha yung mga minutong kailangan niya para magpakita. Alam niyo, para sa akin, mas fit talaga siya sa Northport ngayon. Dito niya na ilalabas yung bigat niya bilang player. Dito niya nakukuha yung mga minutong kailangan niya para magpakita sa bakbakan. Para malaman ng lahat na andito na siya, di ba? Tama si Coach Tim. Sa dami ng players, loaded na po sila ng talent. Medyo mahirap mag-shine. At ngayon na naandito siya sa Northport, si Arvin Tolentino po yan, maganda yung pinapakita niya. Kumakamada siya ng maayos. So tingin ko kampante na rin siya doon. May mga rumors na nagsasabi lilipat siya ng team or dito sa Magnolia. Pero hanggang sa kasalukuyan, wala pa pong nangyayari dyan. And in case na ilipat talaga siya at kunin ng Magnolia, pwede pa rin. So tingin ko kaya pa rin mag-shine ni Arvin doon. Hindi naman natin sinasabi na kulang sa talent ang Mags, di ba? Sinasabi lang natin is malaking karagdagan si Arvin sa kanila. Pero kung mananatili siya sa Northport, okay na rin yun kasi dito talaga siya kumakamada ng matindi. Kailangan nila ang serbisyo ni Arvin. So guys, maraming salamat.